morning everyone. Ito ulit si Kuya Bert po ninyo, si Bro Bear, upang magkatid sa inyo ng munting aral ngayong umaga, October 20, 2023. Ayan. Naisipan ko nung gumawa uli ng konting mabilisang kwentuhan and para mapanood at makapagbigay sa inyo ng konting aral sa ngayong umaga. And today's video, ano ba itong pag-uusapan natin? Ano ba itong kwentuhan na ito? Patungkol saan ba ito? Ito lang naman yung simpleng bagay na baka makatulong din sa iyo, no? Lalo sa mga panahon na pakiramdam mo na parang kahit anong gawin mong pagdadasal, kahit anong gawin mong paglapit sa Panginoon, parang sunod-sunod yung problema na dumarating sa iyo. Hinahagupit ka lang mga pagsubok mo sa buhay at parang kulang yung effort mo, parang hindi ka pinapansin o hindi ka napapansin, pakiramdam mo na para bang pinagsakluban ka na ng langit at lupa. Ika nga pa na negative vibes yung nangyayari sa buhay mo, and problema sa trabaho, problema sa asawa, problema sa mga kaibigan, problema sa kapatid, sa pamilya, kung saan, problema sa pinansyal, problema sa negosyo. And nagdadasal ka lagi kay Lord na ano yung mga dapat mong gawin at naway pakinggan ka ni Lord. Yan. Ito yung patungkol dito sa kwentuhan na to. Ito yung tatalakayin natin, yung pag-uusapan natin kung paano mo ba makukuha ang atensyon ng Panginoon. Yan. Paano mo ba kukunin yung pinaka ni Lord sa iyo, kumbaga mabigyan ka ng pagkakataon ika nga na baka sakali, oy Lord, baka naman pansinin mo naman ako. Yan. Ganito lang yun eh. Ituturo ko sa inyo kung ano kinakailangan mo na dapat mong gawin na makakatulong sa iyo. Kumbaga, ito rin yung mga ginagawa ko. Yan. Para mapakinggan ako ng Panginoon. Kasi ako napansin nila at yung mga lumalapit sa akin, Kuya Ber, iba ka kasi magdasal eh. May sagot kagad, mayroong kagad na mag-answer prayer kagad pag dinasal mo, or yung hinihiling mo, yung pag pinagdasal mo kami, parang ang lapit-lapit mo kay Lord, parang lagi kang napapakinggan ni Lord. Ito yung share ko sa inyo. Wala naman tayong dapat na sikreto dito eh. Wala tayong sikreto patungkol dito. Kahit dito sa YouTube, itong topic dito ngayon sa pinag-uusapan natin, magkautal-utal ako sa kwento sa inyo, ano yung ginagawa ko. Actually, walang dapat na ipagtaka. Ang needed lang natin ay malaman yung mga paraan kung paano natin kukuhanin ang atensyon ng Diyos Ama o ng ating Panginoon. Paano ba tayo magdasal? Yan, yung unang tanong eh. Paano ka ba magdasal? Nagdadasal ka ba sa bibig lang? I mean, nagdadasal naman ako Lord. Pero parang gano'n, Kuya Ben, nagdadasal naman ako, nagro-rosary ako, nagsisimba ako ng ganyan. Bakit ganito? Ba't ganyan? Ayan yung mga katanungan na madalas na iba to sa akin eh. Madalas na tinatanong sa akin. Bakit Kuya Ben, nandito ko sa ganitong klaseng sitwasyon? Ba't ako nawala ng trabaho? Bakit parang naloloko ko lagi sa pag-ibig? Lagi akong sawi, ba't ganito lagi? Marami kang bakit. Diba? Ito na yun. Huwag na tayo magpapaligoy-ligoy pa na tungkol sa ating kwentuhan ngayong umaga. Kukunin mo yung atensyon ng Panginoon pamamagitan ng pagdadasal. Ano kailangan, ano dapat ang nilalaman ng panalangin? Yan ang dapat mong unang itanong sa sarili mo. Okay, sisimba ka, nagro-rosary ka, nagdadasal ka, paulit-ulit sa pagdadasal. Pero pakiramdam mo kulang, parang may mali, ba't hindi ka napapakinggan? Naitanong mo na ba sa sarili mo na habang nagdadasal ka sa Panginoon, sincere ka ba sa pinapanalangin mo?
Yun, isang kiyan. Isa yan sa mga paraan para makita mo o makuha mo yung atensyon ng Diyos Ama. Yung pagkakaroon ng sinseridad. Sinseridad sa sarili, yung alam mo kung saan ka nagkamali, ano yung pagkakamali mo, ano yung pagkakasala mo. Pag nananalangin ka, hindi mo kailangan sabihin sa Panginoon na, Lord, nagkamali ako, pero hindi ko kasalanan eh. Hindi ako may gawa. Lord, trust me, believe me. Huwag mong gamitin yung mga salitang yan. Bakit? Unang-una sa lahat, alam ng Diyos ang laman ang nilalaman ng puso mo. Alam ng Diyos ang nilalaman ng utak mo. Alam niya kung ano nangyayari sa'yo. Hindi mo kailangan mangako na believe me, trust me, Lord. Hindi mo kailangan gamitin yung salitang yun. Ang kailangan mong gawin ay ganito. Nananalangin ka, Lord, nagkasala ako. Nagkamali ako. Pagbitaw ako ng salita, inaamin ko na ako yung nagkamali. Ako yung nagkasala sa iyo, Panginoon, sa iyong kaharian, sa iyong spiritual. Nagkasala ako, Lord. May ginawa akong kasalanan, Lord. Deklara mo kung ano yung kasalanan mo. Sabihin mo ano yung ginawa mo. Lord, nakipag-away ako sa asawa ko. Lord, nakipag-away ako sa magulang ko. Sinabi ko lahat yung ganito, ganyan. Diba? Dito sa puntong ito, sa pagiging sinseridad, sa pagkakasalam at ano yung pagkakamali mo, na ipapakita na kagad sa bawat salita mo, sa bawat panalangin mo, yung panalangin na nilalaman ng puso mo, na inaamin mo nagkamali ka at nagkasala ka, isang malaking punto siya sa Panginoon. Dahil yung sinseridad na yan, kaakibat ng humility yan, pagkakaroon ng kababaan ng kalooban. Totoo yan. Yan, dalawang bagay niya, napaka-importante niyan sa panalangin. Hindi ka pwede manalangin sa Panginoon, sa itaas. Kung ang yabang-yabang mo, masyado kang confident, no? Ikaw na yung nagkamali, ikaw na yung nagkasala, parang ikaw pa yung mataas. Diba? Hindi ka pwede magdeklara ng ganung bagay. Diba? Mas maganda kung in the presence of the Lord, nandun yung kababaan ng kalooban mo, sinseridad. Lord, may pumasok po ako sa ganitong relasyon. Alam ko pong mali. Nawa, Lord, i-guide mo naman ako kung paano ako pumili at magdesisyon ng tama. Lord, may ginawa ako, may kinuha akong bagay, ganito, pero alam ko hindi akin. Sorry po, Lord. Diba? Kumbaga, inaamin mo yung pagkakasala mo, you repent, nagsisisi kasi ginawa mo. Lord, nasagot ko po yung magulang ko. Nakapagsalita po ako na masakit, nasabi ko yung ganito. Diba? Bakit hindi mo pwedeng gamitin yung trust me, Lord, believe me, Lord? Ba't hindi mo pwedeng gamitin itong mga salitang ito pag nananalangin ka? Kasi tao ka. Tao ka, tao tayo, likas tayo nagkakasala, nagkakamali. Paano kapag kakatiwalaan ng Panginoon? Kung alam ng Diyos na nilalaman ng utak at puso mo at kakayanan mo, na bilang gawa niya, bilang nilikha niya, likas sa iyo makasalanan. Likas sa iyo ang magkamali. Diba? Paano mo gagamitin yung trust me, Lord? Believe me, Lord. Diba? Hindi mo kailangan gamitin yung salitang yun. Hindi mo kailangan magpaka-confident sa harapan o presensya ng Panginoon. Ang kailangan mo yung pagiging sinseridad mo, pagiging humble mo, yung pagkakaroon ng humility sa katawan mo. Kasi ang pinapakain mo rin yung mismong kaluluwa mo eh. Diba? So yun yung aral niya yung for today's video, itong usapin na to, itong kwentuhan nito. Bakit ko itong ginawa? Bakit ko ito sinare? Isang magandang mensahe para sa lahat ng makakapanood na
magnilay-nilay o mag-isip-isip, no? Parang sa ganun makuha mo yung atensyon ng Panginoon para lahat ng panalangin mo ay pakinggan ni Lord. At yun din naman ang dinadalangin ko right now habang nanonood ka, na kung ano yung nilalaman ng puso mo, ano may yung panalangin ng puso mo, patungkol man to sa kabutihan o kagalingan ng taong mahal mo, kabutihan ng kanyang katawan lupa para gumaling siya, pinapanalangin ko na kagad to. Ngayon pa lang, habang nakikinig ka, na naway ibigay sa ito ng Panginoon. Naway ibigay ang lahat ng panalangin ng puso ko. Pero paalala ko lang ha, hindi sa oras ng kagustuhan. Ang sagot ng Panginoon ay ayon sa kanyang oras, ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi natin hawak yun, hindi natin saklo yun. Yun ang papaalala ko sa iyo. May mga panalangin tayo na hindi binibigay kagad ni Lord. Kasi si Lord kasi meron niyang perfect timing. Meron siyang tinatawag na parang eksaktong oras, eksaktong panahon. At meron din siyang hinihintay niya na meron siyang makita sa iyo. Siguro yung gusto niya makita sa iyo, sinseridad sa panalangin mo. Marami dyan nananalangin, Lord, nawa po'y maging ina na ako o magkaroon na kami ng anak. Gusto ko po kasi magkaroon ng anak. Ako, based po experience, marami po natulungan na nagkaroon ng anak sa pamamagitan ng panalangin, paglapit at pagturo sa kanila ng sinseridad ng panalangin. Ayan, nabigyan sila ng mga babies after how many years na naghintay sila. And mga cancer patients na stage 4 na nanalangin, na lumapit din sa akin, na tinulungan ko na magdasal at tinuro ko sa nila ano yung way para sa kagalingan. Yan, isa pa yan. Isa pang dagdag dapat yan sa pagkuha ng atensyon sa Panginoon para pakinggan yung panalangin mo. Kundi yung pananampalataya mo, yung faith mo. Always remember this, guys. Ang kagalingan ay nagsisimula sa sarili mong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na may panalangin na sinseridad at kababaan ng kalooban. Ayan po, eksakto. Baga, yan yung pinakaginagawa ko sa tuwing may lumalapit sa akin. Yan din ang aking ibinibigay na aral o guide sa mga taong nananalangin. And kasi doon meron kang madinig na ibang sekto o ano pa man, na bakit ka nag-rosaryo, para kang bubuyog na paulit-ulit ka sa panalangin ng Panginoong Maria or Our Father. Basta't manalangin ka, hayaan mo yung mga negativity sa paligid mo, hindi yan makakatulong sa iyo. Ang makakatulong sa iyo yung pagkakaroon ng positibong pananaw na may kinakapitan kang pananalig at pananampalataya diretso sa Diyos Ama, na magbibigay sa iyo ng malaking pagkakataon o tsansa para makuha mo yung mga panalangin mo. Siyempre, huwag mo rin kalilimutan, back to reality ka rin at the same time. Baka naman yung hinihiling mo ay sobra-sobra. Diba? Yung napaka-imposible, diba? O yung tipong parang gusto mo magtrabaho, pero wala kang ginagawa. Hindi ka naghahanap ng trabaho. Na nagdadasal ka, pero wala kang ginagawa. Magkaiba tayo doon. Maging maingat ka doon sa mga ganong klaseng pagdadasal, no? At saka sa ganung bagay, kung mga, diba, dito pumapasok yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kahit manalangin ka ng manalangin, somehow, na ganito gusto mo, pero wala ka rin ginagawa bilang tao na para sa pagbabago ng buhay mo, paano magaganap yung pagbabago? Diba? Paano mararamdaman ang presensya ng Panginoon kung ikaw mismo sa sarili mo masyado kang mataas, masyado kang maraming alam, pero wala kang ginagawa
para sa ikakabuti mo o ikakaayos mo. Confident ka. Parang ganon, di ba? So, magkakaibang level yun, kumbaga. So, yung mga negativity, iwasan mo na yan. Yung mga hindi yan makakatulong sa'yo sa palagay mo, yung sitwasyon na ganon, talikuran mo yan. Yung nagpapabigat sa kalooban mo, mag-isip-isip ka. Okay? Yan yung mga bagay na dapat mong maunawaan, nakaakibat ng pagdadasal mo, panalangin mo sa Panginoon. Uulitin ko, paalala ko sa'yo, ang higit na kailangan mo sa panalangin mo ay pagkakaroon ng sinseridad sa pag-amin na nagkasala ka, nagkamali ka, sisisi ka. Then, yung pagkakaroon ng humility sa katawan lupa mo, minsan sa pagkatao mo, wag mawawala sa panalangin mo. Yung kababaan ng kalooban mo sa presensya ng Panginoon, nandun dapat. Hindi pwede yung para kang nananalangin ka, pero para kang nagyayabang kung anong meron ka, anong kaya mong gawin or what. Hindi rin pwede na lahat ng bagay, diba, iaasa mo rin at the same time sa panalangin mo, no? Let's say, ganito na isang example dito. Lord, gusto kong gumaling, gusto ko na mawala tong sakit na ito, pero patuloy ka, nagbibisyo ka, nainom ka, sobra-sobra, naninigarito ka or what, hindi healthy living yung ginagawa mo. At the same time, alam mo may komplikasyon ka o may sakit ka, ganun pa rin ang ginagawa mo. Paano ka gagaling? Diba? Wala ka rin ginagawa, wala ka rin treatment or what. Iba yung sinasabayan mo rin ng gawa ng tama at pagpili ng tama at pagkilos ng tama yung panalangin mo. So doon mapapabilis yung paggaling mo. So yan yung advice ko sa iyo for today habang nanonood ka, and I hope na-enjoy mo yung pakikinig mo yung araw na ito kay Brober sa munting aral at paalala na ang bawat panalangin natin nandyan siya. Hindi mo man maramdaman ng Panginoon sa harapan mo o hindi mo makita ang pagkilos ng Panginoon sa harapan mo, baka wala siya sa harapan mo. Baka si Lord, habang nahihirapan ka, habang nandun ka sa posisyon na parang suko ka na bumabaksak ka na, si Lord nasa likuran mo. Sinasapo ka lagi sa tuwing babaksak ka. Ang importante, marunong kang tumayo, marunong kang lumaban sa buhay, at kumakapit ka sa pananalig mo, sa pananampalataya mo sa Kanya. Seek in the presence of the Lord. Dahil si Lord, hindi yan nawala sa buhay natin. Ikaw, maaari ka pang tumalikod, pero si Lord, never kanyang tatalikuran. Ang pag-ibig ng Panginoon ay wagas at hindi nasusukat yung kapangyarihan ng Panginoon at pagmamahal ng Diyos. Kung ang problema mo napakalaki sa pakiramdam mo, imaginein mo na lang, let's say ang lawak ng karagatan at ikaw yung bangka o ikaw yung barko nakatungtong sa tubig ng karagatan na napakalawak, nasa ibabaw ka. Yun lang ang problema mo, pero ang karagatan napakalawak at yun ang kapangyarihan ng Diyos. Pag tumingala ka pa, mas malawak ang langit, mas malaki sa sinasakyan mong problema o sa bangkong sinasabi ko. Kung naiintindihan mo yung aking paliwanag patungkol dito, mas mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. At pagkatapos mo manood na itong kwentuhan natin, pagkatapos makinig kay Brober ngayon, I hope gumaan na yung pakiramdam mo. And I'm praying for it right now na pumasok ang tulong ng Panginoon sa iyong tahanan
lalo na sa iyong puso at kaisipan. Magkaroon ka ng kapayapaan. Mag-focus ka hindi dun sa problemang dumarating sa iyo, pero sa tsansang pwedeng dumating sa iyo bilang padala ng Panginoon sa iyo ng tulong. At nawa, sapuin mo rin ang tulong na pangpinansyal para magkaroon ka ng kagaanan ng buhay. Kasama yun sa panalangin ko para sa inyo habang nanonood at nakikinig ngayon. So have a blessed day sa inyong lahat. Muli, ito si Brober. I-follow nyo na, i-subscribe nyo na to, i-press nyo na yung notification bell para sa ganun, updated kayo sa mga susunod pang mga video na ating ibibigay sa araw-araw or sa mga susunod pang mga araw. What I mean. So God bless, ingat po kayo lahat, mahal ko po kayong lahat sa mga follower ko, shout out po sa inyo, and I hope matuwa po kayo sa munting aral ng buhay ngayong umaga. So God bless sa inyong lahat. Bye-bye!